Today I'm going to speak about the weapons of war. You are still in a war. You may not know it, but the Bible says it. Before Jesus Christ came, there were no weapons of war against the enemy. Pinakita sa banal na kasulatan na mula pa noon ay meron ng kaaway ang mga tao sa garden pa lamang. Ang diablo ay pinakilala. Sa pamamagitan ng isang ahas, tinukso niya ang una nating magulang. And then ang sabi ng banal na kasulatan, doon pa lamang ay nagset na ang Diyos ng digmaan. Ang sabi niya, ang binhi, ang siyang dudurog sa iyo, ang sabi ng Panginoon sa ahas, pertaining to the devil, si Satanas, ang sabi niya, there will be war against you. My seed and your seed. And sabi niya, ang binhi ng lalaki, ang binhi ng babae, the seed of the woman. Ang sabi, ang binhi ng babae, ang siyang dudurog sa iyong ulo. The war has begun. In this warfare, before Jesus Christ came, there were no weapons sa mga anak ni Adan. Wala silang panglaban sa kanya. When Satan won the war against the first man, si Adam, inalis sa kanya ang authority and power, napunta sa kaaway, and man has nothing against Satan, the enemy of human beings. Before Jesus Christ came, katulad si Satanas ng fully armed strong man. Para siyang isang persona na kumpleto ng kanyang armas, na dinidepensahan ng kanyang kaharian, ng kanyang palasyo. Walang match sa kanya ang sino mang tao. There is no equal sa labanang ito. Satan always wins. Lagi siyang panalo. All men have sinned and fall short of the glory of God. Sabi lahat ng tao ay nagkasala. And in the book of chapter 3 ng aklat ng John, ang sabi roon, kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay nahahawakan ng kaaway. 1 John chapter 3 verse 8. Ang sabi niyan, he that commits sin is of the devil. Sabi, okay, nasa ilalim na siya ng kaaway. Meron ng hawak ang diablo sa kanya. Yung kasalanan niya, ang siyang nagdala sa kanya para mahawakan siya ng kaaway, meaning wala kang kawala sa kanya. And the devil sins from the beginning. He that commits sin. Sabi niya, kapag nagkasala ka, may hawak ng diablo sa iyo. So from that moment on, ang diablo ay naghari na sa buhay ng mga tao. Walang nakakapanaig laban sa kanya sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Ito ang larawan ng tao ayon doon sa malalim na obserbasyon ni Solomon. Ito yung nakahabag-habag na kalalagayan ng tao. Ecclesiastes chapter 4 verse 1. Ang sabi po rito, I observe all the acts of oppression being done under the sun. Ang sabi niya, namasdan ko't nakita ko yung lahat ng mga gawa ng panggigipit, pandidikdik, pampepressure ng tao. All the oppression na ginagawa sa kanila sa ilalim ng araw, sabi niya, nakita ko kung paano ang tao ay ino-oppress, ang tao ay dinidikdik, ang tao ay inaapi. Ang sabi niya, look at the tears of those who are oppressed. Behold the tears of such as were oppressed. Sabi niya, namasdan ko, nakita ko. At masdan ninyo, sabi niya, kung kayo na mag-oobserba, tingnan niyo. All the tears of those who were oppressed. Look at the tears of those who are oppressed. They have no one to comfort them. Wala man lang sa kanila itutulong, wala man lang nagko-comfort sa kanila. Ang tao, sabi niya, sa kanilang nararamdaman na panggigipit, sa tao, sa nararamdaman ni sila na dinidikdik pababa ng kaaway, life is getting harder. They were oppressed in their minds, they were oppressed on the inside of them. Ang sabi niya, tignan nyo na lamang ang luha ng mga tao. Luha na lang ang kanilang kaaliwan. Iiyak na lang sila. Why? Because
they had no comforter. And then he says, power is with those, verse 2, verse 1, power is with those, notice, on the side of their oppressors. There was power. But human beings, the Bible tells us, they have no comforter. They will only resort to tears. Iiyak na lang sila. Kawawa ang tao. Before Jesus Christ came, there was no comforter. Walang mga aliw sa mga tao. Hindi sila makalaban sa kaaway, sa isang kaaway na hindi naman nila nakikita. Mga tao nga, hindi nga nila alam na may Satanas. Si Job, kakapa-kapa sa mga nangyari sa kanya. Pagkatapos na mamatay yung kanyang mga anak ng madagana ng ipinapagawa niyang building. Matapos na ang kanyang bakahan ay nakawin ng mga tulisan. Ang kanyang mga alagang tupa, ninakaw ng mga tulisan. And then pagkatapos ay nasunog yung kanyang mga taniman. Then nagkasakit siya, yung kanyang mga balat, tumubo yung napakaraming mga bukol. Then inaaliw siya nung kanyang mga kaibigan. Sabi niya, Job, siguro kaya hinahatulan ka ng Diyos kasi makasalanan ka. Eh sa isip naman ni Job, hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Pero ini-insist nung kanyang mga kaibigan, may ginawa ka, Job, na masama, kaya nangyari yan sa'yo. Sabi niya, hindi, malinis ang aking konsensya. And then finally, kung minsan natutokso na si Job, ito ang sabi niya, kung hindi nga ang Diyos ang gumawa nito, sino nga? Kasi kakapa-kapa siya sa dilim. Hindi niya alam na may kaaway. Hindi niya alam na may Satanas na nagmamaniobra. Alam natin kasi tayo nakakabasa nung nangyari kay Job. Ang sabi, si Satanas ang siyang gumawa ng lahat noon. Pero sa kanila na nasa ilalim ng kasaysayang yon, kakapa-kapa sila sa dilim. Hindi pa naipapakilala. Hindi pa na-i-reveal ang dyablo sa buhay ng napakaraming mga tao. So that ang labanan, kapag hindi mo alam kung sinong kaaway mo, kakapa-kapa ka, tsak na lagi kang talunan. You're blind to your enemy. They don't know na ang dyablo ang kanilang kaaway. So ang sabi, ang iyak na lang ang nasa sa kanila before Jesus Christ came. Thank God na si Jesus Christ ay naparito na sa atin. And by virtue of Jesus coming, narito na ang ating bahagi. Hindi na ako iyak. Sa kaaway. Hindi mo ko mapapaiyak, o dyablo. Pwede na tayo magsalita sa kanya katulad ng sinabi ni Pablo sa aklat ng Corinthians. Sabi niya, kamatayan. Nasaan ang iyong kamandag? Libingan. Nasaan ang iyong katagumpayan? Sapagkat tinalo na ni Jesus ang kamatayan at ang libingan, makakatayo si Pablo ng kumpiyansa sa kanyang sarili at sasabihin sa kaaway ng tao, kamatayan at ang libingan, sabi niya, nasaan ang kamandag mo? We can also say that because Jesus Christ already came. At anong kanyang ginawa? Sabi sa Bible, notice what it says kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Acts chapter 10 verse 38. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good, healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. So nang naparito ang Panginoong Jesus, maraming oppression. Maraming panggigipit, maraming pressure, maraming sumisira sa buhay ng mga tao. May mga pagkakasakit, naglipa na ang mga ito. But the Bible tells us, ang naparito ang Panginoong Jesus, ipinakita niya that the devil can be defeated. And he can be defeated all the time. Sa buhay ng Panginoong Jesus, sa personal niyang buhay, ang dyablo ay mananatiling talunan. Pinakita ng Panginoong Jesus sa kanyang pagparito, that the devil is no longer the one who possesses the power. Ang pagparito ng Panginoong Jesus ay inilarawan niya sa kanyang mga pangangaral
nang siya'y nagpapaalis ng mga sakit at nagpapaalis ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit, ang sabi ng mga relihiyosong mga tao, kaya niya naman nagagawa yan alagad yan ni Beelzebub. Okay, that's the topic noong kanilang ipinag-uusap sa 11 ng aklat ng Luke. Ang sabi niya, kaya naman niya nagagawa yung mga bagay niyan Kasi sabi niya, siya yung makapangyarihan na alagad ni Satanas. So yung mga lower, yung mga mabababa ang ranggo, palalayasin niya yung mga demonyong yan para mag-appear na mas malakas siya. So inaakusahan nila na ang Panginoong Hesus gumagawa ng mga pamamaraan na yung mga demonyo na mga mas mabababa ang ranggo, palalayasin niya para lalo siyang makikilala, pero actually siya ay kampo ni Satanas. Yun ang paratang. Then kinuha ng Panginoon sa kanila yung kanilang logic, ibinato sa kanila. Sabi niya, if Satan cast out Satan, his kingdom cannot stand. A house divided against itself cannot stand. Sabi niya, nasa ng logic nyo, parang sa atin. Nalalagay natin sa presenteng kapanahunan. Kung aakusahan niyo ako na ako yung mataas na ranggo ng demonyo, palalayasin ko yung mga mas mababang demonyo para magpakita ako na ako'y may kapangyarihan, sabi, nasa ng logic ninyo. Sabi niya, kapag si Satanas, pinapalayas niya yung mas mababang ranggo sa kanya, okay? Sabi niya, wala siyang makukuha because this house will be divided against itself. And the house divided against itself cannot stand. Sabi niya, ako'y napaparito, and if I with the finger of God, sabi sa chapter 11, if I with the finger of God, ako sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapagaling at nagpapalayas ng demonyo, ito'y katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay dumarating na sa inyo. Amen? So in short, pinapakita ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagpapagaling ay pagpapakita na ang kampo ng kadiliman, ang diablo, ang kanyang mga alalay, ang mga demonyo, ang sabi niya sa pagparito ko, pinapalayas ko sila because I am establishing the kingdom of God now. Ito ang sabi niya sa kanyang parabola. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are safe. Sabi niya, isang malakas na tao, isang malakas na persona, okay? Binabantayan niya yung kanyang palasyo. Malakas siya, armado siya. Sabi niya lahat ng kanyang mga goods, lahat ng kanyang ari-arian ay ligtas. Pero kapag dumating ang stronger one, kapag dumating ang isang mas malakas sa kanya, at inatake siya ng higit na mas malakas na ito, at pinagtagumpayan siya, kinukuha yung kanyang armas, na kanyang pinagkatiwalaan, and then ipamimigay yung kanyang mga nasamsam sa digmaan. Pinapakita ng Panginoong Hesus, sabi niya, yung demonyo na pinapalayas ko, kampo ni Satanas, ang sabi niya, nagagawa nila ang mga bagay na ito nung wala pang stronger one. Nung wala pang higit na mas malakas sa kanila. Nagagawa niyang ingatan yung kanyang mga ari-arian. Pero sabi niya, yung stronger one, pag dumating na, wala na siyang kapangyarihan. Yung stronger one, ang sabi niya, dumarating at inaatake siya, tinatalian siya, at kukuning lahat yung kanyang nasa sa kanya. Yung mga ninakaw niya sa mga tao. Yung kanyang mga pandaraya sa mga tao, sabi niya, kukuning pabalik yan at ibabalik dun sa mga tao. Kapag dumating na yung stronger one, Jesus Christ actually is saying, I am the stronger one. The devil is the strong man na nung araw ay nagahari, may palasyo siya, may iniingatan siya, palibasa armado siya, walang magawa ang tao sa kanya because there is no one stronger than the devil before Jesus Christ came. But when Jesus Christ came on the scene, the stronger one already came, and what happens? Ang sabi, ang stronger one ay tinatalian ng kaaway. Now, this is a saying na ipinapakita ng Panginoong Hesus that at His coming, amen, sa kanyang pagparito, ang digmaan ay kanyang ipinakita na ang kaaway ay hindi na magwawagi laban sa kanya at may possibility, meron ng model, meron ng makikita ang mga tao kung paanong magwagi ang tao laban sa diablo. So ito ang kanyang ginawa.
Jesus first had a personal victory laban sa dyablo. Ipinakita niya lahat tayo nakikipaglaban sa mga personal na mga nagsasagabal sa atin at sa buhay natin ay pumipigil para maabot natin yung talagang tayo. Merong mga hadlang na humahadlang sa atin, kinakailangan natin itong mapagtagumpayan. Anger, for example, uncontrolled anger ay galing sa kaaway. Ang sabi ng Bible. So, kinakailangan nating mapagtagumpayan. Yung panunukso ng kaaway na tayo ay magkasala, kinakailangan nating tayo lagi nagtatagumpay dyan. Maraming gawa ang kaaway. It is called warfare. So, every one of us, merong humahadlang sa ating mga ibig na mangyari. Ang dyablo ay humahadlang sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga tao, sa pamamagitan ng mga panukala sa isip natin, sa pamamagitan ng mga haka, opinions, lahat ng yan. You may not feel it, but the reality is already there. Katulad ng sinasabi ni Pablo nang siya ay ma-born again, ano ba naman ito, sabi niya? Meron akong gusto talaga kasi ibig ng Diyos na ito ang gawin ko. Pero ano ba ito, sabi niya? Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko lubusang magawa. Yung mga bagay na mabubuti na gustong-gusto kong gawin kasi alam ko itong kalooban ng Diyos, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay naman na alam kong hindi ko dapat gawin, na ito'y masama, yun pa yung aking nagagawa. Sabi ni Pablo, sabi niya, ano ba naman itong katawang ito? Sinong magliligtas sa akin dito? Sa ganitong klase ng katatayuan sa buhay na ako gustong-gusto ko gawin ang kalooban ng Diyos. Pero sabi niya, may hadlang, hindi ko magawa. Alam ko ito mabuti. Pero hindi ko magawa yung mga bagay na mabuti. At yung masama na ayokong gawin, sabi niya, yun naman yung aking nagagawa. So ito yung mga initial na mga panahon na si Pablo, I believe, ay na-born again. Initially, gusto niya talagang maging maayos. Parang tayo. Gustong-gusto natin na nung tayo ay ma-born again, nalaman na natin ang patungkol sa kasalanan, ayaw natin gawin yan. Pero, merong humihila sa atin para bumalik. Merong mga bagay na gusto nating iwasan, masama yan. Kaya nakakakita kayo ng mga Christians sometimes na, halimbawa, inalis na sila sa bisyo, pagkatapos, may mga panahong parang gusto nilang bumalik. Ano yon? Sabi niya, merong power na naroroon sa loob natin. The power of, yung dating old mind natin na nagsasabing, eto, mas bumalik ka rito, mas maganda rito, mas mabuti pa nung hindi ka Christian. Etong nangyayari sa buhay mo. Ngayong Christian ka na. O ano nangyari? Katulad ng mga taong niligtas ng Panginoon sa Egypt. Inalis na nila sa Egypt. Inalis na sila sa Egypt sa pamamagitan ni Moses, yung kanilang tagapagligtas. But nung naroon na sila sa ilang araw pa lang, nung naramdaman nila yung gutom, naramdaman nila iyak, na kanilang uhaw, ang sabi nila, mabuti pa nung naroon kami sa Egypt. See? Mabuti pa nung naroon ako sa Egypt. Hindi naman ganito buhay natin doon sa Egypt eh. Pero nang sila'y ligtas na sila, inalis na sila sa Egypt, pero gusto nilang bumalik sa Egypt. Sabi nila, mas mabuti pa roon. Nung dati, kumakain tayo ng maayos. Ngayon, dito, wala man lang tayo makain, wala tayong mainom. Now, that's how the devil works. Nagkakaloob sa atin ang mga kaisipan na higit na mas mabuti yung dati. Higit na mas mabuti yung ating buhay na nakaraan. Okay? Mabuti pa noon. That's the work of the enemy in our minds. So the battle is personal. And each of us ay mayroong personal battle. Katulad ng dinaanan ng Panginoong Hesus, mayroong personal battle, una, patungkol sa kanyang identity. Ang sabi ng diablo sa kanya, if you are really the Son of God, turn these stones, make them bread. Sabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, pansinin po ninyo, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mo nga itong tinapay, itong mga batong ito. Saan to? Anong inaatake nito? Yung pagiging anak ng Diyos. Doon pa lamang sa una, ang Panginoong Hesus, ang sabi ay mayroong tinig na nagmula sa langit at sinabihan siya, ang Ama ang nagsalita, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. That's chapter 3. Bumukas ang langit, nagsabi ang Diyos, ang ating Ama,
Nagsabi sa Panginoong Hesus, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Chapter 4, ang sabi, dinala siya ng Diablo, ng Holy Spirit, patungo sa ilang para labanan ng Diablo. And then doon sa wilderness, sa disyerto, ang unang inatake ng Diablo ay yung kasasabi lang. Kasasabi lang ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Dito naman, ang sabi ng Diablo, "If you are the Son of God." See, kakontra nung sinabi ng Ama. Ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son." Ang sabi naman ng Diablo, "If you are really the Son of God." So gusto niyang i-proof pa na anak nga ng Diyos ang Panginoong Hesus. Kinokontra ng Diablo yung sinabi ng Ama kanina lang. Ang sabi, "This is my beloved Son." Ito naman ang sabi ng Diablo, "If you are really the Son." Parang sa atin lang. That's the fight we have. Pinatawad ka na ng Panginoon, you are cleansed. Ika'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Dan ang Diablo ay magsasalita sa iyo, "Ganun galang ba? Sasabihin mo lang, Jesus Christ is Lord? Malinis ka na? Ganun lang kadali? Wala ka nang gagawin pa?" Hindi totoo yan. Napakaganda naman balita niyan. Sasabihin mo lang, "Si Jesus ay aking Panginoon mula sa aking puso." Sabi niya, if you confess with your mouth, Jesus Christ is Lord, you shall be saved. So sa pamamagitan ng pagpahayag na, ang Diablo naman magsasalita dito. Pagkatapos mo lang tumanggap, patapos mo lang na sabihin, "Thank you Lord na ako'y iniligtas mo. Thank you Lord, binatawad mong lang at ang aking mga kasalanan." Ang Diablo naman, pag uwi mo sa bahay, magsasabi siya, "Ganun lang ba kadali? Sasabihin mo lang? Sasabihin mo lang?" Amen? So sasabihin niya, dagdagan mo pa. Magpakabuti ka. Hindi lang pwede yan. Dagdagan mo pa ng kabutihan. Kinakailangan magsimula kang maging mabuti sa kapwa. Kinakailangan magsimula kang magsimba, linggo-linggo. O kinakailangan maging mabuti kang Kristiyano bago ka matawag na ligtas or anak ng Diyos. Kakontra nung sinasabi sa aklat ng Romans na ang sabi ng Bible, kung tayo magpapahayag, si Kristo ang ating Panginoon, then tayo ligtas. If I can say to you, if I will say to you, and the Bible says, na dahil sa nangyari sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Amen? Ang Diablo ay magsasabing, "Ganun lang ba kadali? Ibig mo sabihin, malinis ka na ngayon? Wala ka ng kasalanan talaga? Hindi ka na makasalanan?" On the other hand, ang salita ng Diyos ay binitiwan na. In fact, sa ating katatayuan, wala nang pagkakataon pa na ikaw ay maging isang makasalanan. You know why? The blood of Jesus Christ cleanses you from all sin. Matindi ang verse na yan. Because ang ibig sabihin nun, tayo ay nililinis at patuloy na nililinis sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, there will never be a time na matatats tayo ng kasalanan. Kung hindi natin alam, nagkasala tayo. Sabi ng Bible, tuloy-tuloy yung linis ng Panginoon. Kung tayo naman ay magkasala, then if we confess our sins, the Bible tells us, kung ipapahayag natin yung ating pagkakasala, yung ating naging pagkakamali, at tayo mag-a-agree, homologia, makikipag-agreement tayo, sinabi ng Diyos, na tayo, sa pamamagitan na nangyari sa krus ay pinatawad na, then, ang sabi ng Bible, then, He will cleanse us. Malinis uli tayo. So there will never be a time na ikaw magiging makasalanan. Pwede kang magkasala, pero hindi ka makasalanan dahil sa nagkasala ka. Do you get that? Naunawaan niyo po ba ako? Pansinin po ninyo. Pag tinanong ako, halimbawa, "Pastor Mel, ang taas mo, player ka ba?" Hindi. Hindi ako player ng basketball. Ang taas mo, player ka ba? Sabi ko, hindi. Pero naglalaro ako. Hindi ako player. Pero naglalaro ako. Kasi kung player ako, ibig sabihin, ako ay talagang naglalaro palagi. So kung sasabihin,
Ako ba'y makasalanan? Hindi. Pero nagkakasala ako. Magkaiba. Kasi yung kasalanan, dire-diretso sa isang tao, wala kay Jesus. Pero isang tao, na naroon na sa ating Panginoong Jesus, ay ayaw niya na ng kasalanan, pero nagkakasala siya. Pero hindi ako makasalanan dahil lang sa nagkasala ako. Katulad din naman na hindi ako player dahil lang sa naglalaro ako. Naunahan niyo po ba ako? Hindi ako player dahil lang sa naglalaro ako. Para ako maging player, dapat habit ko na yan, ugali ko na yan, talagang buhay ko na yan, no? So, okay, hindi ako makasalanan. Pero nagkakasala ako. Because ang kategorya ko ay iba. Katulad ng isang player na, hindi ako player. Amen? Naglalaro lang. Same thing. Hindi ako makasalanan. Nagkakasala lang ako. Pero hindi ako makasalanan. Because our standing with God is that right, we are the righteousness of God in Christ. The constant battle is your identity. Kung sino ka, ano ang Diyos sa iyo. The constant battle that we have, ang diablo ay manunukso at sasabihin, totoo ba? Na ikay walang kasalanan? Na ngayon, at this point in time, wala kang kasalanan? I say, yes. With that in mind, we know that the devil was defeated in the life of Jesus Christ because hindi niya makuha na mabigyan ng kasalanan ng Panginoong Hesus at matukso sa kanyang mga panunukso na siya'y magkasala. Pinapakita ng Panginoong Hesus, ang katagumpayan ay naroroon sa isang tao at walang anumang hawak sa kanya ang kaaway kung hindi siya nagkakasala. Is there a possibility ng isang tao ay maging isang taong malinis at walang kasalanan? Yes. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Him who knew no sin, siya na hindi alam at hindi natikman at naranasan ang kasalanan o magkasala man, ay ginawang makasalanan sa krus, ginawang kasalanan sa krus. Upang tayo naman, sa pamamagitan niya, tayong mga makasalanan, ay maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Him who knew no sin was made sin for us, so that we in Him might become the righteousness of God in Christ. So who are you now? I was a sinner before, kasi wala akong preno sa kasalanan. But now I'm not. I am the righteousness of God in Christ. Ako'y matuwid. And every person na matuwid sa harapan ng Diyos, sabi nga natin, nakauna na siya ng armas upang siya ay magwagi laban sa lahat ng gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Yung kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay isa sa kanyang magiging puhunan upang siya ay magwagi sa labanan. So, Jesus did not give a chance to the devil to win. He fought the devil in his domain. Meron siya nung kanyang sphere of authority, pinasok ito ni Jesus. Walang nagawa ang kaaway nang pinasok ng Panginoong Hesus ang kanyang teritoryo, ang mundong ito. Remember, the devil is the God, small letter, God of this world. Before Jesus Christ came, He is the God of this world. Siyang may control ng lahat ng mga narito. In fact, hindi kinontest ng Panginoong Hesus na talagang siya ang siyang may power and authority sa mundong ito. Sa Luke chapter 4, verse 5 to 7, the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Sabi niya, dinala siya ng diablo at dinala sa taas at ipinakita sa isang iglap in a moment of time ang kaharian ng mundong ito. The kingdoms, ang mga kaharian sa mundong ito.
and said to him, sabi kay Jesus, to you I will give all this authority, this power, and their glory. To you I will give this authority and their glory. Now watch this word, for it has been delivered to me. Kasi yung pamamahala sa mundong ito, ibinigay sa akin. Hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya, si Adan. Sa pagkakasala ni Adan, yung kapangyarihan na siyang mag-rule sa mundong ito na ginawa ng Diyos ay nalipat sa kanya. Wala nang power si Adan, wala na siyang panlaban. So binigay sa diablo, ang tao ang nagbigay kay Satanas ng kapangyarihan para siyang maghari dito. Ang unang tao, si Adan. So notice, sabi rito, to you I will give all this authority and their glory. Binigay na sa akin yung pamamahala rito, yung kapangyarihan dito, pati yung kaluwalhatian, yung karangyaan dito. Sabi niya, aking lahat yan. It has been delivered to me. And I will give it to whom I will. Hindi kinontes ng Panginoong Jesus yan because that's the truth. Yun ay totoo. Naipagkaloob sa diablo na ang mundong ito ay makontrol niya because ang unang tao ay nagkasala. Inabandonan niya yung control. He is now under the dominion of the devil na nagwagi sa kanya dahil siya ay nagkasala. Remember yung salita ng Panginoong Jesus, the devil had nothing in me. Bakit niya sinasabing the devil had nothing in me? In other words, sabi niya ang diablo, si Satanas, walang anumang hawak yan sa akin. Hindi niya ako mahahawakan. Walang bahagi ng aking buhay na pwede niyang hawakan because Jesus Christ never sinned. When a man sinned, then meron ng grip ang diablo sa kanya, may control na sa kanya, meron ng mapangahawakan ng diablo sa kanya. Now, nahawakan ng diablo ang sanlibutan ito because it has been delivered unto him. And then the devil says, if you then will worship me, it will all be yours. Sabi niya, kung sasambahin mo lang ako, at hindi ito pagsamba na tuloy-tuloy, ang sabi sa Panginoon, the Greek says, if you will just worship me just once. Sabi niya, minsan lang, yumuko ka sa akin, bigay ko lahat ito sa'yo. Minsan lang. Yun pa rin ang ginagawa ng diablo. Minsan lang. Di naman mabigat ang inihingi ko sa iyo. Gaano ba namang yumuko ka lang sa akin? Minsan lang. Hindi niya sinabing, ako na maging boss mo. Hindi. Ang inihingi lang ng diablo, minsanan lang, lumuhod ka sa akin. Bigay ko sa iyo yung lahat yan. If you will just worship me once. And Jesus said, it is written, you shall worship the Lord your God only. Bakit hinihingi ng diablo na kahit minsan lang? Kasi pag nagkasala ang Panginoon kahit minsan lang, then ang Panginoong Jesus ay nasa ilalim na ng kanyang pamamahala. Hindi na siya makakawala. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesus. So Jesus won the personal battle against the devil. Nagwagi siya. Sa pagwawaging yon, una ipinakita niya na pwedeng talunin ng kaaway sa ating mga personal na buhay. Pwede ang isang tao na biktima, for example, ng mga lumang kaisipan niya, isang tao na sabi nga'y lubhang magagalitin, laging galit, kaunting kibot lang, galit, nagalit palagi, wala siyang self-control sa galit, kumuha na siya ng mga anger management, hindi niya kayang kontrolin ng kanyang sarili. Now, because of what Jesus Christ displayed, sa naparito ang Panginoong Jesus at pinakita niya, pwede palang magwagi. Now, pwede na. Yung mga ginagawa ng diablo sa buhay ng mga tao, oppressing them, the Bible tells us, chapter 10, verse 38, ng aklat ng mga gawa, in the book of Acts, how God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit and power, healing all that were oppressed of the devil. Sabi, lahat ng na-oppress ng devil, napagwagian ng Panginoong Jesus. That means kung tayo ay oppressed, pwede na pala tayong magwagi laban sa Kanya. Yung mga panggigipit, yung pagsara ng kaaway sa ating mga balakin,
yung kanyang pangdikdik, yung kanyang pagpapababa sa buhay natin. Because oppression is simply a form ng isang bagay na ikaw ay dinidikdik pababa na hindi ka na makaangat, hindi ka na makataas. That's oppression. And notice the Bible tells it is oppression by the devil. So pinapakita niya, everything that pressures you and oppresses you, keeping you down, huwag kang makaalis sa isang masamang kondisyon ng buhay. Sabi niya, lahat yan oppression. Maraming tao, umiiyak na lang dyan. Wala silang panlaban. But when Jesus Christ came, He showed us. Pinakita niya sa atin, hey, you can win. Jesus said, in the world you shall have pressures. The word tribulation means pressures. The Greek word is thlipsis, na ang kahulugan ay i-pressure. In the world you shall have different kinds of pressures. Pressure na wag maging maayos ang pamilya mo, pressure na wag kang maging isang mahusay na Kristiyano, kapaki-pakinabang na Kristiyano, pressure na ikaw ay magkasala, pressure na ikaw ay tumaliko doon sa mga sinasabi mo na mga prinsipyo ng salita ng Diyos, pressure na tayo ay gipitin sa ating mga panalalapi, all of these things. Sabi niya, in the world you shall have it, Jesus said. But be of good cheer. I have overcome the world. Anong pinapakita niya rito? Idini-display ko sa inyo. Ako nagtagumpay. And you too can. So on the personal level, ang Panginoong Jesus ay nagpakita, kayang talunin ng dyablo. Noong araw, ikaw ang strong man. Noong araw, ikaw ang may kapangyarihan. Noong araw, ikaw ang may authority sa buhay ng mga tao. But not now. Jesus said, behold, sabi niya, sige, sinusugo kayo. Tread on scorpions. Sabi niya, tapakan niyo ang mga lakdan. Snakes and scorpions, sabi niya, tapakan niyo silang lahat. I give you power and authority. In Matthew chapter 28, pinakita rin, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Now you go in my name. You now have the power to win. Because, pinakita ng Panginoong Jesus na pwedeng mapagwagian ang kaaway. And the pinaka-panimula ng pagwawagi sa kaaway is that a person, first of all, ay dapat na maging matuwid at walang kasalanan. Yun kasi ang pangunahin. Hindi ka magwawagi sa kaaway kapag hindi ka matuwid. Pag ikaw ay may kasalanan, nasa ilalim ka pa rin niya. Amen? Ang sabi niya, he that committed sin is of the devil. Ibig sabihin, pag-aari ka pa ng dyablo, ang isang tao na patuloy sa kanyang kasalanan. So, kung hindi ka makakawala doon sa iyong kasalanan, nasa ilalim ka pa rin ng dyablo. And thanks be to God, dahil sa nangyari sa krus, pinalaya niya tayo. So, yung issue na pangunahin, settled na once and for all. Yung pinakamahalaga, ako'y makakawala lamang laban sa kaaway pag ako matuwid, pag ako malinis. Iyon ang inaccomplish ni Jesus Christ sa krus. Ginawa na yon upang sa pagpapatuloy naman sa laban. Then katulad ng Panginoong Jesus, magtatagumpay ka. So Jesus won the victory over the devil in His personal life because He never sinned. And that issue ay sinetel sa atin ng Biblia. Kung tayo ay na kay Kristo na, tayo malinis na, hindi na tayo makasalanan, tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus, I am the righteousness of God in Christ. Ako'y matuwid na. Yun ang aking katatayuan. At dahil ako'y matuwid, I can win the battle. Because yung pinakamahalagang issue para mahawakan ako ng dyablo ay ang kasalanan. So kung wala na akong kasalanan, pinawi na sa krus ng Kalbaryo, then walang anumang hawak sa akin ng dyablo. Hindi ako pwedeng hawakan. Pwede siyang mandaya. Amen? Pwede siyang mag-deceive, manlinlang. At yun ang kanyang gagawin. Pero yung hawakan niya ako ngayon sa aking buhay, wala siyang anuman. Now, kung ako'y madadaya niya, then makakapasok siya sa aking buhay at ako'y maaaring matalo sa pamamagitan ng kanyang mga haka, opinions, kaisipan, mga bagay na kakontra ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yung kanyang mga kasinungalingan, pag yun ang aking pananiwalaan, then nagkakaroon siya ng foothold sa akin. But as long as I am the righteousness of God and I know
Jesus Christ and how He won the battle, then I can win. Amen. So yung personal na katagumpayan is now available. You can win the fight against the enemy today. Pwede tayong magwagi laban doon sa mga pakana ng kaaway na tayo ay magkaroon ng pagbabagong pag-uugali because now, meron na tayo na pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Mawala sa atin yung pandama na walang kumpiyansa. Lahat ng yan, ang mga ginagawa ng kaaway sa atin, mawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili natin, na ito lang tayo, mahirap lang tayo, wala akong pinag-aralan, hindi ako gumraduate sa prestigious school. Lahat ng mga pangangatwiran ng kaaway na yan, na ginagawa ng kaaway sa atin, pwede nating mapagtagumpayan. Yung negatibong kaisipan, ang ating kaisipan palagi na lamang negative, or tayo ay warrior, no? Mapag-alala, lubhang laging nag-aalala, pwede nang magwagi laban dyan. Hindi ka naiiyak. No more tears. Because Jesus Christ showed us first. So we can win the battle because there is now a model. Si Jesus Christ ang model. Pinakita sa atin, a man can defeat the enemy. And two, we can now defeat the enemy because meron tayong weapons. In chapter 6 ng aklat ng Ephesians, so the war goes on, but hindi katulad sa mga panahong nagdaan na parito na si Jesus, hindi na tayo walang power, hindi na tayo walang armas. Pinagkalooban tayo ng armas. Finally, my brothers, verse 10. Be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi niya, magpakalakas kayo sa lakas ng Panginoon. Hindi sa inyong sariling kapangyarihan. So the devil and all his demons, lahat ng mga negative things na gusto niyang gawin sa atin, the Bible tells us, binigyan na tayo ng Panginoon ng armas. Sabi niya, isusunod nyo na lang. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Magpakalakas kayo in the power of His might. Hindi sa ating sariling galing, sariling husay. Hindi sa ating sariling kapangyarihan. Hindi yan self-effort. Ang sabi ng Bible, in the Lord. In His might. Be strong, pero hindi sa iyong sarili, kundi sa lakas ng Panginoon. Be strong, but not in the power of your own might. Your own power, your own effort, wala kayong panlaban sa kaaway dito. It's only the weapon, okay, and the power of the Lord and His might, yun lang ang makakapagtagumpay. Verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. The battle is not finished yet. Okay? Hindi pa tapos ang labanan sa atin, personal. Why did God allow na magpatuloy pa ang kaaway na narito pa siya kahit na sa krus ay tinalo na siya ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? At narito pa siya. May purpose pa. Amen? Isa sa mga purpose ay i-train tayo kung paano tayo mabubuhay na matagumpay at matikman yung katagumpayan ng Panginoong Jesus. Remember, gusto ng Diyos na matikman din natin yung katagumpayan first hand. Amen? Gusto ng Panginoong Jesus na matikman mo ang katagumpayan first hand. Kasi masarap yung ikaw mismong nakaranas na ikaw ay tagumpay. Amen? Masarap yon. Ikaw mismo naranasan mo yung katagumpayan na ibinibigay ng Diyos. Isineshare niya sa iyo yung feelings, yung damdamin na this is how I feel when I defeat the enemy. And alam niyo, it's a good feeling na ikaw ay nagtatagumpay laban sa kaaway. Ika'y matutulad kay San Pablo na mang-aasar sa kamatayan at sa libingan at sasabing, oh, libingan, nasaan ang tagumpay mo? Oh, kamatayan, nasaan ang kamandag mo? See, now we can face the devil and say to him that you're a loser. Amen.
At sa buhay ko ipapakita ko ang tagumpay ng Diyos. And when people saw us na tayo ay nagtatagumpay, and people see us na tayo nagtatagumpay, mahahalina sila. Maaakit sila. Ibang klase ang pamumuhay mo. Yes, merong dumarating na mga problema. Yes, merong mga pressures. But then ikaw ay taas noon na hinaharap ang mga ito and winning the battles every day. So merong purpose ang lahat ng mga iyan. At huwag kang mainip. In due time, darating din ang Panginoong Asus. At ang sabi, wala na, iwa-wipe out na ang diablo. Meaning ilalagay na siya doon sa talagang dapat niyang kalagyan. Ikukulong siya, sabi ng Bible, for 1,000 years. Sabi ng Bible, sa kulungan nilalagay siya ng 1,000 years. Huwag kang mag-alala, mayroon darating na judgment sa kanya. But hanggang ngayon na narito siya, ang Panginoon ay nangangako naman na, yes, nariyan pa siya, but you still have a purpose in life. Talunin siya sa inyong personal na buhay, and then talunin niyo siya sa buhay ng mga tao kung saan kayo isusugo ko para makakilala rin sila sa Panginoon. So there is still a purpose. Now notice what it says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. The wiles of the devil, meron siyang method, meron din strategy. Sabi niya, ang diablo ay may strategy, meron siyang mga panukala, organize siya. Notice what it says, we wrestle not against flesh and blood. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. So binanggit niya yung organization ng diablo. Sabi niya, meron siyang mga namiminuno sa namiminuno sa libutan ito, meron siya niyang tao diyan, or meron siyang meron siyang mga tao na binigyan niya ng mga panukala, binigyan niya ng mga masasamang mga pakana, kaya ang mundo ganito. Against powers, authorities, rulers of the darkness of this world. Amen? Meron siyang kapangyarihan dyan sa mga matataas na dako. But then notice what it says, put on the whole armor of God. So ito yung pangalawa na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Una, sa personal na laban, we must be righteous, we must be a person na wala sa kasalanan. Pag wala ako sa kasalanan, walang anumang hawak ang diablo sa akin. Now, to win the battles in life, notice what it says, we wrestle not against flesh and blood. Sabi niya, hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao lang. Dahil hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao lang, huwag natin gagamitin yung mga pamamaraan at yung mga instrumento at yung mga gamit ng mga tao lang. Hindi ka pwedeng magwagi laban sa kanya. That's why napakaraming tao ang nagfe-fail o nabibigo na masolusyonan yung mga gusto nilang mapagtagumpayan because ang ginagamit ay kapangyarihan lamang ng mga tao. Kaya yung mga anger management na yan, yung mga counseling na mga taong hindi naman sumasampalataya sa Diyos. Yung mga tao na gustong mag-yoga at gusto ng kapayapaan, magsasalita ng Husha, Husha. At magsasabing, nararamdaman ko ang tubig sa aking mga paa para ka raw mapayapa. Yung aking mga kamay, dinadaluyan ng mga tubig na masasarap. Nag-yoga, Eastern religion, o kaya ay isipin niya, hindi totoo. Hindi totoo ang mga bagay na ito. Ito lang ang totoo. Iisipin ko lang yan. Yun ang mangyayari. No? Psychology, yoga, religion, hindi ka magwawagi laban sa kanya. Because these are all human efforts, human origin. Amen? Sabi niya, magwawagi ka lang kung ang gagamitin mo, yung hindi, yung instrumentong dito lang.
Notice what it says, 2 Corinthians 10:3. Yes, we walk in the flesh. Lumalakad tayo nasa laman pa. We're mortal men, ang ibig sabihin sa Amplified Version. We're mortal men. Yes, lumalakad tayo sa mundong ito. Nasa isang katawan tayo, lumalakad tayo rito. But then, sabi niya, we're not carrying our warfare. Sabi niya, pero hindi kami nakikipagdigmaan according to the flesh. Hindi kami nakikipaglaban using the weapons of men. I'm reading from the Amplified Version. Sabi niya, nakikipaglaban kami, pero ang ginagamit namin, hindi yung armas ng tao lang. Verse 4, the weapons of our warfare are not physical weapons. They are not carnal. Hindi sa mundong ito. Our weapons of our warfare are not physical weapons, weapons of flesh and blood. Our weapons are divinely powerful. Sabi niya, ang aming weapon, divine, galing sa Diyos. Sabi niya, yun ang panlaban namin. So kung naman ang gagawin ng kaaway sa atin sa buhay nito, at marami yan, sa ating kaisipan, negative things, negative thoughts, sa ating kultura, yung mga bad culture, yung mga generation na mga pag-uugali na ng ating family, yung mga hadlang sa ating mga pangarap, from time to time, may hadlang, may mga taong ayaw yata tayong papagtagumpayin. Si lahat ng mga yan ay mga gawa ng kaaway sa buhay natin. And Paul said, sabi niya, the weapons of our warfare, ang ating gagamitin, they are divinely powerful. Ang gamit natin dyan is divinely powerful. And notice what it says. Verse 12. O verse 13, ang aklat ng Ephesians. Then, binanggit niya sa atin yung iba't ibang uri ng gagamitin natin sa labanan. Okay? When we're attacked of the enemy, sa iba't ibang kaparaanan, okay? Sabi niya, ito ang ating gagamitin. Ephesians chapter 6, mula ron sa verse 13, isa-isayin natin, but I can only mention one. Okay? We're not fighting against flesh and blood. Yun ang spiritual warfare. The weapons we use in this warfare are not physical weapons, but spiritual weapons. We fight, number one, with truth. Sabi niya, kauna-unahang panlaban nyo dyan sa labanan ay yung katotohanan. The belt of truth. Incidentally, kung ito ilalarawan natin, the belt of truth ay yung nag-hold o yung siyang kapitan ng lahat ng iba pang mga armas na panglaban sa digmaan. Okay? The belt of truth, yun ang may hawak ng espada. Okay, may espada ka dyan. Okay, yan ang nag-hold ng nagtatali doon sa iyong kalasag. Okay, sa iyong suot na damit. Okay, mahalaga yan. Nilagay yan sa sentro, the belt of truth. Now, considering truth, first and foremost, ito ang ipinanglaban ng Panginoong Hesus sa lahat ng panukala ng kaaway. Nang siya'y tinukso, remember? Sabi ng Bible, if you are really the Son of God, sabi niya, sige nga, tumalon ka rito because God will help you. Anyway, ang sabi, He will give His angels charge over you. Sabi ng Lord, it is written, do not tempt the Lord your God. So ano ito? Ang issue, again, ay patungkol sa i-prove mo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Naiingatan ka niya. Hindi ko na kailangan i-prove. Because nagsalita na ang Diyos sa Panginoong Hesus at that time. Sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. So ang diablo ay may pamamaraan na magpakita ka ng preba. If you are really the Son of God. So now you have a dream. At sinasabi mo, in Christ, okay, kay Kristo, ako'y mananagumpay na. Kay Kristo, magagawa ko ang lahat. Kaya kong lahat. Then magsasabi ang diablo, patunayan mo nga na kaya mong lahat. Nabasa mo sa salita ng Diyos, my God shall supply all my need according to His riches and glory.
Alam ko ang Diyos ang magsusupply ng aking mga pangangailangan. Ang diablo naman ay magsasabing, patunayan mo nga, pakita mo nga sa akin yung bulsa mo. See? There is that fight. Ang fight ay palaging naroon. In Jesus Christ, God has already healed us. Patunayan mo nga. Patunayan mo na ikaw ngay malusog at malakas. Hindi niya aayunan yung sinabi mo, laging may kontra. Pinagkaloob ng Panginoon kay Adam at kay Eve, nang sabi ng Panginoon, sige, lahat, libre nyo pwedeng kaining lahat yang mga yan. Wag lamang yung isang naroon sa gitna ng garden. And God says, the moment you eat of it, you shall die. Naroon ang diablo at nagbibigay ng panukala. At ang sabi niya, totoo ba? Mamamatay ka raw para kainin mo lang yan? Hindi ka mamamatay. In fact, mabubuksan ang iyong mga mata para makita mo ang karunungan. Ang karunungan na iwini-withhold or ayaw ibigay ng Diyos sa inyo. Pag kinain mo yan, you will be like God. You will know what is right and what is wrong. So dito, anong sabi? God says, the moment you eat of it, you shall die. Sabi ng diablo, hindi ka mamamatay. The same tricks, yun pa rin ang ginagawa niya. Kontrahin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nawano ang ating papel dito? Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, sasabihin lang natin, it is written. It is written. So ano man yung pakana ng kaaway sa atin, huwag kang matatawa, huwag kang magpapatawad, hindi mo kaya yan. Ginanong ka? May karapatan kang magdamdam. So, gantihan mo. Ganunin mo rin. Amen? That's the plan of the devil. Now, ikaw naman, what is the truth? The truth says, because I am forgiven in Christ, I can forgive others. The devil says, you cannot. Then you will say, no, the Bible tells us, I can. I can do all things through Christ. So kaya ko magpatawad. So I release yung mga may sama ng loob sa akin, Panginoon. For my peace and for my peace with you, I release yung mga ginano nila ako, tinraidor nila ako, may salita silang sinabi sa akin, I forgive them. And the devil says, talagang pinorgive mo ba? Well, yan na naman ang darating. Yes, from the heart, because God says, forgiveness from the heart. So you must say it. So this is how we fight. Kapag ang diablo nagsasabing, hindi mo na kayang umangat pa. Okay? Ang pamilya mo, mahirap na. So lalaki kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Sa labanan sa mundong ito, sa pag-a-apply ng trabaho, wala kang tsansa kasi mababa lang ang yung educational background mo. O kaya naman ang merong mabilis na tanggapin ay yung mga taga-Lasal, yung mga taga-Ateneo. Pero hindi yung mga taga-Universidad ng Manila. Si the devil ay magsasabi sa iyo, sila lang ang may tsansa. What are you going to say? Your truth or the truth of God's word ang iyong armas. And you will say, no. Who told you? The Bible tells us, Psalm 75 verse 6, promotion does not come from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He lifts one, and He puts down another. Sabi niya, ang Diyos ang nagtataas. At ang Diyos ang nagbababa. So that's the truth. So the devil says, wala kang tsansa. You'll say, no, I have a chance.
Because promotion does not come from the east, nor from the west, nor from the south. Promotion comes from the Lord. Argabyado ka sa labanan, mayroong mga nauna sa'yo. Sila ang mas kandidato, sila ang mas mauuna sa'yo. Well, you can say these words. So this is the truth. Ito yung panlaban natin because the devil will try to pull us down at alisin yung ating kumpiyansa sa ating sarili. That we can make it, we can do it. Amen? The devil will say, oh, walang naabot, walang nakatapos sa iyong pamilya. Then, gano'n na rin ang magiging wakas ng iyong buhay. Hindi ka makapagpapatapos ng iyong mga anak, hindi ka makapagpapatapos ng iyong mga apo. Argabyado sila sa labanang ito. But then the truth, yung totoong bagay na sinabi ng salita ng Diyos, that with God, nothing is impossible. Kapag ang diablo nagsasabi, it is impossible, hindi na kaya yan, hindi na magagawa yan, that's the devil. Then ikaw naman ay magsasabing, no. With God, nothing is impossible. And there is nothing impossible with those that believe. Walang imposible? No. Everything is possible to them that believe. If I can have faith in God, nothing is impossible. So now you're beginning to learn the way of Jesus Christ. Remember, ang Panginoong Hesus, napakarami niyang sinabi sa salita ng Diyos, puro, I am. Ano yung sinasabi niya? Pangontra yun sa mga panukala ng diablo. Pag sinabi niya, I am the good shepherd, I am the bread of life, I am the way, I am the truth, I am the life. Lahat ng iyon ay confession na nagsasalita kung sino siya. At kung kaaway yung mapaparoon, sasabihin niya lang ang mga salitang ito, it is written. And he won the battle every time. Pag sinabi niya ang salitang ito, that settles it. Do not tempt the Lord your God. It is written, do not tempt the Lord your God. It is written, you shall worship the Lord your God only. Gawin mo itong pagkain. Nagugutom siya at that time. Sabi ng diablo, gamitin itong pagkain. Gamitin mo yung kapangyarihan mo para kumain ka. Turn these stones into bread. Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone. In other words, to control yung kanyang sarili na nagugutom na at tinetempt ng diablo na gumawa ng isang himala para sa kanyang sariling kapakanan, ang Panginoong Hesus ay nagsalita. Hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? These are the words na nagpapatuloy na araw-araw ay ating nakakaharap. We must rely, first of all, sa ating isang armas na palaging magtatagumpay. The truth of God's Word. We must learn how to say it. It is written. Nasusulat. That's where the power of God comes into our lives. Remember the truth of God's Word. Binabanggit salita ng Diyos. Chapter 1 ng aklat ng John. Verse 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Amen? And nothing was made without the Word. Verse 4. Nothing was made without the Word. All things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Sabi niya, walang ginawa o walang nangyari sa mundong ito na hindi galing sa salita. Amen? Lahat ay nanggaling salita. So if we want to win, we speak what God says. It defeats the devil every time. It is written. Pag sinabing nasusulat, chapter 4:11 ang aklat ng
Luke, verse 11 and 12, mapapansin nyo roon. Ang sabi, pagkatapos siyang bitiwan ng mga ito, lumayas na ang dyablo. Verse 12. Okay, you shall not tempt the Lord your God. Verse 13, ang sabi po rito, and when the devil had ended all the temptation, he departed. Pansinin po ninyo. Pag binanggit nyo na yung salita niya, it is written, it is written, it is written, the devil departed. Malis na ang dyablo. Kailan siya aalis? Amen? Sabi niya, nang magsalita na ang Panginoong Hesus, nang ito ang nasusulat, the Bible tells us, the devil departed. Hindi siya makakatagal salita ng Diyos, aalis siya. The devil departed. And notice what it says, verse 13. The devil departed from him for a season. The word for a season is, the devil departed to look for another opportunity. Hahanap siya ng tsansa. Amen? But sa ating Panginoong Hesus, remember, hindi na siya nakakita ng tsansa. He's got no chance. But the thought ay pinapakita sa atin that when we fight the devil sa kanyang mga kaisipan, sa haka, sa mga opinions niya, sa mga negative things na ipinapasok niya sa atin, ang sabi niya, pangunahin, you must know it is written. At aalis siya, wala siyang magagawa sa salita ng Diyos. I remember again, panahon na nagkaroon ng pagsalakay ng takot, sometimes dumarating sa atin. Nasalakay ako ng pinakamatinding takot doon sa isang napakataas na building doon sa Singapore. Ako, sobrang takot yung aking naramdaman. Hindi ko alam saan ang galing. Amen? And the fight took mga 30 minutes din mahigit or 45 minutes, I can't remember. Pero matagal. At I have to, lakad-lakad doon sa room. Naroon ako sa hotel. Ako lang mag-isa. Sige. In the name of Jesus Christ, it is written. It is written. The Spirit of God is upon me. Lahat na ng mga verses na alam ko, it is written. After 30 minutes, 45 minutes, medyo matagal ang labanan. Umalis, parang cloud lang, parang dumaan lang sa akin yung napakatindi. Hindi ko na maintindihan, hindi naman ako matatakoting tao. Amen? So those fears ay dumarating. Worries, for example, ay maaaring dumating. What are you going to say? So the truth says, I cast all my cares upon the Lord, for He cares for me. God cares for me. God cares for me. Instead na, wusha, wusha. Okay? Yung pelikula yun sa anger management, si Adam Chandler. Naghahanap ng gamot doon sa kanilang magagalitin kasi. Magagalitin siya eh. So, anger management, kinakailangan niya mapigil yung kanyang galit. So, pasok siya roon sa isang psychotherapist. Sasabihin mo lang ganito pagka nagagalit ka, magsisimula ka ng wusha. Release mong lahat yung galit mo. Wusha. Pero hindi naalis. Galit na galit sa biyanan niya. Si Robert De Niro yata yun at that time. So here, ipinapakita sa atin, the weapons is, it is written. Doon lang tatakbo ang kaaway. And that's why we need to confess God's Word. Amen. Yun ang pangunahin kasing magbibigay sa atin ng armas. Amen. The truth of God's Word. What is written? What is written? Ano yung nasusulat? Amen? And Jesus did it. More of this later.